Magandang araw po sa inyong mga kabayan at kaibigan at welcome po sa ating episode 7 ng ating frequently asked questions or tinatawag po natin kasagutan sa inyong katanungan mga kabayan at kaibigan. Ako po ay si Jamie Iris at muli po isasagutin po natin yung mga questions na iniwan niyo po sa aking comment box. Ayan, sige tingnan po natin yung ating mga katanungan. Ito po mula kay OFW Line. Ito po, naku, nakarating na siya sa Pilipinas. Nakakatawa naman po. Sige, basahin po natin. Thank you, Jamie, sa mga update mo. Sinusubaybayan ko hanggang nakauwi ako kahapon. December 6, 2021. Share ko lang, napakalaking tulog yung pag-guide mo sa amin sa iyong mga vlog. Lalo na sa One Health Pass mula sa departure, sa arrival, sa Pilipinas, at maging sa hotel. QR code, ang mga requirement at certificate of card and vaccination. Pati na ang PCR test, 72 hours before flight. Sinunod ko mga paliwanag mo sa mga vlog mo at finally, di ako nagka-problema hanggang makarating ako dito sa Marriott Hotel. Wow naman, OFW Line, I am very happy na nakarating ka safe and sound at alam mo yon lahat ng na-share ko sa aking vlog ay nakatulong sa inyo. So rest well and at the same time stay healthy. Looking forward, everything will be great po at makuha nyo agad yung swab test ninyo na makauwi na po kayo at makapiling nyo ang inyong pamilya. So thank you so much for sharing your experience sa iyong pag-uwi. Napakalaking tulong to sa ating kapwa kabayan at maraming salamat. Masaya din po ako na malaman na nakakatulong po yung mga vlogs ko na ibibigay ko po sa inyo. Ayan, thank you. God bless you, OFW Line. And of course, the next question that we have is from Melly Palma. Sabi niya, hello ma'am, bago ba umuwi, kailangan ba magpa-member sa OWA kasi hindi pa ako naka-member sa OWA flight ko ngayong December 9. Kailangan ko ba dito magbayad sa Dubai, OWA? Sana masagot mo ang tanong ko. Salamat, God bless sa'yo ma'am. So Melly, actually maganda na yes, kung hindi ka pa member ng OWA at ikaw ay OFW, maganda mapa-member ka na rin kasi may mga benefits din po sila. Although hindi naman po nila in-specify na halimbawa required talaga na magpa-member ng OWA para ma-avail yung OWA kumbaga privileges, pero mas maganda na rin ako siguro that's a personal suggestion from my side na maganda member ka na rin ng OWA kasi aside from this yung kumbaga yung mabe-benefit mo sa hotel, marami pang ilang benefits and it costs very minimal kung ikaw ay nasa Dubai. Dati kasi nasa UAE din ako, so I'm not sure if nasa 200 plus pa rin siya pero or tumaas ng konti pa. So but then again, it will be worth it naman. Ayan. So God bless you at ingat ka sa iyong pauwi, Melly. So meron ka pang ilang araw to actually apply for that. Madali lang naman yan sa embassy. Punta ka lang, agahan mo para at least hindi masyadong mahaba ang pila and then you will get it again. You will get it within the same day then. Kung wala gaanong tao, kuha mo yan in just an hour or less. Yan. Pag maraming tao, medyo a little bit more than an hour yan. Pero yung paggawa nila madali, yung pila lang minsan ang nakakatagal. So thank you, Melly, and God bless you. Kay Cindy Tanael naman, sabi niya, ma'am, good evening po. Ask ko lang po regarding sa connecting flight ko. Flight ko po pauwi ng Pinas, December 11. Nabook na po ang connecting flight ko pauwi ng Bicol sa December 15. Na po, pwede ko bang, ano pong pwede kong gawin para di masayang yung connecting flight ko? Need ko po sagot. Thanks, ma'am. Nang madami, nagpabook na po ako. Nabook na po nila ako ng wala pang nilalabas ang bagong protocol. Oh, okay, I see, I understand that, Cindy. So, ganito na lang gawin mo. Kasi nga yung allowance mo was for the old, kumbaga po, protocol, yung shortened protocol, di ba? So, makipag-usap kayo dun sa airlines na para dun sa connecting flight para at least ma-adjust yung connecting flight mo. So, kung ang connecting flight mo pauwi ng Pilipinas, ay halimbawa sa Manila and then sa Bicol December 15 pa, so kung saan man yung airport of arrival mo, dun ka magka-quarantine at minimum ngayon ng quarantine kung ikaw ay fully vaccinated at galing ka sa non-red list country ay 6 days. So looking forward 6 days makuha ng resulta at makapag-check out na, pero allowance 6 to 7 days. So pa-check na lang sa airlines mo kung possible na maging flexible yung iyong date na yung compute mo ano yung pinaka-petsa ng ika-6 na araw mo. So kung ikaw ay pauwi ng December 11 sa
Pilipinas. So 11 plus 60, let's just say 17 or 18 ang possible na labas ng iyong resulta. So pag sinabi mong 11, 11 yung arrival mo ha sa Pilipinas kasi yun yung first day na counting ng iyong kumbaga number of days here in the Philippines. So bibilang ka lang, so kung ika-6 yun or ika-7. So check mo sa airlines mo kung maaring ma-move yung December 15 to December 17 or 18. So mas maganda kasi flexible at kumbaga kung maaring tumawag ka na lang sa kanila once nakuha mo yung iyong negative RT-PCR test at explain mo OFW ka. Okay? So looking forward it will be all okay at ingat ka sa biyahe mo. God bless you, Cindy. Kay Rosales Rodora naman, sabi ni Rodora, thanks ma'am sa napakalinaw na iyong pagsagot sa aming mga katanungan. You are most welcome, Rodora. I'm really glad to help. Mula naman kay Famade, Lavinia, hello ma'am. What po if nakalimutan kong ilagay ang connecting flight ko sa travel details? Ito po ay sa dashlab.ai. Jordan to Doha, then Doha to Clark pala ako. Nalimutan ko, type ang connecting flight. Hindi po ba ako magkakaproblema niyan? Ganito na lang, Famade, kasi very particular at travel details yung ating hindi nailagay ng wasto. So maaari ka namang mag-repeat ng dashlab.ai. Wala namang problema doon. So kapag ni-repeat mo siya, make sure na kunin mo lang yung latest QR code mo at yun ang i-present mo sa airport at lalo na kapag hinanap sa'yo doon sa arrival airport natin at sa mismong swab test day. Okay, so yun, Famade. So you can repeat it, okay lang yun. God bless you. And then, ito naman po, isa pong kabayan natin from Japan. Sabi niya po, hi, Jamie, nakabook na kami ng asawa ko sa February. Tanong ko lang sana kung magbabago pa ba ang protocol. Kasi grabe ang mahal ng PCR dito sa Japan. Tapos swab uli. Pinas, quarantine pa. Grabe, ubos ang pera pang Christmas. Thanks po and God bless. Naku, I'm looking forward, kabayan, na talagang maging better ang protocol natin sa February. Looking forward na wag na tumaas yung cases kasi maganda na po yung rate ng cases natin ngayon. Hindi kasing taas dati. So, at wala sanang makapasok na Omicron virus sa ating bansa nang sa gayon mag-lessen na po yung restriction pagdating ng December 16, lalo na ang February. Balitaan ko po kayo kung ano ang magiging update by that time. God bless sa iyo at sa iyong asawa. Kay Rochelle White naman, sabi niya, hi ma'am, ask ko lang po, nagpa-test po kami December 3 kasi po flight namin December 4 pero nagka-problema po yung ticket namin so hindi po kami nakaalis. Instead, December 7 po ulit ang flight namin. Okay pa po ba kaya yung COVID test namin? Or need pa namin ulit na magpa-test? Okay. Rochelle, doing the math, nagbibilang ako. So, more than 72 hours na ito from the time ng rescheduled flight mo, which is December, December 7, di ba? So, kung December 3 ka nagpa-take, so mga 98 hours na yun. So, medyo more than. So, sad to say, kailangan mo mag-repeat kasi more than 72 hours na yun. Kung sumakto siya ng 72, pwede pa kaso more than. So papaulit nila at hindi nila tatanggapin yan sa airport. So yun, you do have to do another RT-PCR negative result. So nakakalungkot. I know it's extra gastos na naman. Naku po. Ay naku. Pero hayaan mo na, ang mahalaga naman ay makakauwi ka at safe and sound. Okay? So God bless you and your family. Zenaida from Zenaida Macana, sabi niya, Ma'am Jamie, thank you po. Ganda po ng pagka-explain ninyo. God bless. Stay safe. You're most welcome, Zenaida. And I'm glad to hear that na kumbaga na-appreciate mo yung explanation. And God bless you. Stay safe too. Sabi naman ni Save Harley, hi Ma'am Jamie, Pal, ang airline na sasakyan ko from Dubai, Manila. 2 hours layover going to Cebu and quarantine ko po ba ay Cebu or Manila? Ang dating ko ay December 14. Ayan, so Save Harley, kung ang iyong biyahe ay Dubai, Manila, Cebu, quarantine will be Manila. Kasi yung rule nga natin dito sa Pilipinas, yung first port of entry, yun usually po, yung magiging pinaka-arrival. Or yung pinaka-arrival port natin, yun ang ating magiging place of quarantine.
Yan. So, dito ka ika-quarantine kung fully vaccinated ka, so at least 6 or 7 days, and then you can go back home sa Cebu, and then patuloy na lang home quarantine yung the rest para makumpleto yung 14 days. So, God bless you, safe Harley, and stay safe. Kay Renzi Swiss na masabi niya, hello ma'am. May I ask because I'm confused with my quarantine because I'm coming from the red list, Switzerland. I came here last November 29 and that is already in the red list. So it means December 12 on checkout. My confusion is I already have a second swab test at the hotel. They said after 2 days, I will already have the result of the negative, yung swab test result, and looking forward it will be negative and they will release me. But that is not yet a complete 14 days. If the hotel will release me, can I continue the rest of my quarantine in the house? Please help me. Thank you. My final destination is Davao and I am now here in Cebu, my hotel quarantine. Thank you. Renzi Swiss, ganito. As I check dito sa latest ruling nila na nilabas nitong December 3 for every red list country na dumating sa bansa natin. So November 29 inabot na nung kasi November 28 siya nilabas, 'di ba? So, yung ruling during that time, so November 28 and then itong latest December 3 din, ang ruling pa rin sa red countries, as far as I know, ni-refer kasi nila 149, IATF Resolution 149A. Ang ibig sabihin nito ay, ang red list country, pagdating nyo dito sa Pilipinas, bali total of 14 days ang inyong quarantine. So, combination siya ng hotel, and at the same time ng bahay. So, ilan sa hotel? So, 10 days sa hotel, 4 days home quarantine sa bahay. Day 1, pagdating mo sa Pilipinas. So, ang swab test mo will be on the 7th day. So, makukuha mo yung resulta mo possibly 8th day or 9th day, depende kung kailan siya lalabas. And then, papalabasin ka kahit lumabas na yung negative RT-PCR test mo dahil galing ka sa red list countries, isa sa mga red list countries, ang iyong check-out will be on the 10th day. Yon. Kaya maari, sa tingin ko yung explanation mo, nakikita ko ganoon yung total na kinukwenta o ina-assume ng iyong hotel na on your 8th day, makukuha na yung resulta pero hindi ka pa nila papalabasin at sabi nila sa'yo, di ba, 2 more days bago ka mag-check out. So that's total of 10 days, 8 plus 2, so 10. So I believe yun yung rule na follow nila, which is IATF Resolution 149A. And yes, yung tanong mo, pwede ko bang i-continue? Pwede mo bang i-continue sa bahay? Ang iyong quarantine? Yes, you may. Yung the rest of the 4 days sa Davao, pag uwi mo, so continue mo lang. Day 1 again will be the day of your arrival here in the Philippines. So all the best and looking forward na negative ang resulta ng iyong swab test at stay safe and konting tiis na lang, makakasama mo na ang iyong pamilya. And mula naman kay Dolor Areliaga. Sabi niya, hello Ma'am Jamie, dito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Uwi ako sa January for good. Hindi ba cancel ang mga flights? January 1 to 5 or 8? Kasi bala ko ganyang date ako umuwi. Salamat po ma'am sa pagsagot. Dolor, sa ngayon, wala pa tayong exact information or update sa January. Let's see. Pagdating ng beyond after po ng December 16, medyo mas makikita natin a bit clearly now. There's a possibility there will be flights at this point in time. Pero mas maganda alam natin yung latest protocol sa period of time na yan. So again, praying it will be better. God bless you, Dolor. Mula naman kay Lorna Henrickson, sabi niya, hello ma'am. Paano yon sa Qatar Airlines? Fully vaccinated at yellow country sa Europe. Paano yung quarantine time of day? So Lorna, as long as you're not from the red list countries, so kung fully vaccinated, at least 6 days to 7 days sa hotel quarantine. Kung lumabas ng 6 days ang iyong negative RT-PCR test, then labas ka ng 6th day. Ang swab test, ika-5th day. Kung ikaw ay not vaccinated or partially vaccinated, so kailangan mo magstay sa hotel at least 8 to 9 days and then 7th day ang iyong swab test. And lahat yon fully vaccinated, partially or not fully vaccinated, kukumpletuhin nyo yung inyong quarantine sa bahay by doing home quarantine to complete until the 14 days nyo sa Pilipinas. So counting day 1 as your day of arrival sa Pinas. God bless you, Lorna.
And kay Divina naman, sabi niya, hello ma'am, pwede po bang magka-fill up ng One Health Pass sa kamag-anak or kaibigan? Ganito, Divina. Divina Talosig yan. Recommended talaga, you have to do it on your own. Now, for some reason, kung talagang hindi possible na ikaw ang mag-complete, walang gadget, yun, may challenges. So, that's the only time na maaari mong ipagawa sa kanila. Pero just make sure na accurate yung information na ibibigay kasi meron doon yung mga you have to certify na naintindihan mo yung rule at magko-comply ka doon. So, kaya talaga mas maganda kung ikaw yung gagawa. Kung sakasakaling ka mag-anak mo, again, just make sure na i-forward nila sa'yo yung QR code, lahat ng emails regarding dito sa One Health Pass kasi nang sa gayon ay kumbaga alam mo yung information. Kung pwedeng magamit yung mismong email address mo, that will be better para diretso sa'yo lahat ng mga information, pati ang cellphone number mo sa Pilipinas. Looking forward that yun ang magamit. Okay? So again, recommended, ikaw pa din ang mag-complete. Kung talagang very challenging lang, then that's the time you can ask for help. And then from Maricel Ramirez, hi po ma'am, thanks po sa update. Uwi na po ako sa December 12. Thank you po. God bless ma'am. Naku Maricel Ramirez, I know that you're very excited. So God bless you at ingat sa iyong flight, okay? Kay Jovelyn Servancia, sabi niya, ma'am, tanong ko lang, kailan po mag-start ang 72 hours sa swab test ko? December 6, 8 a.m. So kung December 6 siya, so backtrack tayo. So 5, sa tatlong araw kasi. So 5, 4, 3. December 3, 8 a.m. So simula doon hanggang pataas, 9 a.m., 10 a.m. Pwede ka na magpa-swab test, Jovelyn. Yan. God bless you. Looking forward for a negative result. Christine Joy Pascual, Miss Jamie, paano kung sa Cebu ang baba pero meron pa din na RT-PCR test bago mag-flight pero taga Manila, saan ang quarantine? Okay, so let me just take a look at that. So again, sabi mo sa Cebu ang baba pero ang final destination mo Manila, Cebu. So sa Cebu ka magka-quarantine dahil yung first port of entry rule ng Philippines upon arrival here ay kailangan nating sundin. So ang quarantine mo sa Cebu. Ganito ha, maraming RT-PCR test ka na gagawin kasi Cebu ito. So RT-PCR ka pag alis mo ng bansa where you are from right now na non-red list country. Pagdating mo ng Cebu, sila ay quite unique. 2 beses ka ulit mag-RT-PCR test. So una sa airport, pangalawa sa hotel. So yun lang para at least aware ka na marami kang dadaanan na swab test. Yun nga lang, ewan ko bang ang dami. Ewan ko magbabago, looking forward na i-consider nila yun. Pero yun kasi yung rule ng Cebu 2 times sa kanila. So let's see if there will be changes. But as of now, that's their rule. God bless you, Christine Joy. Kay Robina de la Cruz, sabi niya, salamat po. You're most welcome, Robina. Kay Terry Fernandez, darating po ako sa December 15. Tanong ko lang, kung anong LGU ba ang magdadala sa akin sa quarantine hotel? Terry, ganito, hindi ang LGU ang magdadala sa iyo sa quarantine hotel. If you're coming from the airport, kung OFW ka, merong OWA bus papunta sa mga hotel where you will be assigned, or kung non-OFW ka, then you have to arrange ng transportation doon sa DOT o Department of Transportation. Pwedeng taxi yan, okay, para at least makapunta ka doon sa hotel, or kung meron ka na arrange with a hotel, maari kang, kumbaga, they could actually arrange a pick-up for that. Yun. So, God bless you, Terry. Nolly Aristorena, sabi niya, allowed po ba ang TV? Cebu Pacific po ako, Dubai to Davao, 20 kg po ang baggage ko. Well, kapag sinabi mong 20 kg ang baggage mo, ano yung fare rules ng iyong ticket? So, usually naman, ang mga airlines, they do allow you to carry, kumbaga yung TV. So, titingnan na lang, depende kung anong fare rules ng Cebu Pacific. Sila ba, yung luggage mo ba included sa ticket mo, or on top of that, you have to pay, kumbaga ng extra para sa iyong bagahe. So kung magpe-pay ka, then same thing din, you have to pay for the TV. Pero kung may allowance ka na check-in bag, like for example, most of the commercial flights na hindi regional, kasi ang Cebu is usually regional na meron lang silang international flight. So usually for example, Etihad Airways, Emirates, Cathay, Singapore, so talagang
kabit na talaga dun sa ticket nila na part na dun talaga may check-in luggage. Samantalang, alam ko ang Cebu Pacific, depende pa kasi lahat dyan binabayaran eh. So, ang maganda na lang, check mo yung fare rules at conditions ng iyong ticket kasi iba-iba yan para hindi ka mabulaga kapag dating mo, Noli, sa airport. So kapag meron kang kasama na talagang baggage allowance with a ticket, then maaari naman ng TV. Basta yung weight ng TV plus weight ng iyong, weight ng iyong luggage ay magto-total lang doon sa baggage allowance mo. Ayan. Sige. You let us know then ha, so that at least kung may mga kababayan din tayo who also will be bringing such electronic items, they will also know. I will also be rechecking kung ano yung kanilang mga rules regarding the electronic gadgets. God bless you, Noli. Kay Ali Ashgar, sabi niya, hello Ma'am Jamie, flight ko na po December 12, Philippine Airlines po. Ano po bang talagang hinahanap sa airport sa Damam, King Fahad to Manila? Anong mga requirements? Ali, ganito. Again, depende kung ikaw ay fully vaccinated. Ganito, Ali. So whether you're fully vaccinated or partially vaccinated or not vaccinated, you need to present a 72-hour. Okay, 72-hour RT-PCR test, right, negative result taken bago ka lumipad sa iyong airport of origin. So, dapat 72 hours before you fly from your port of origin. Hahanapin nila ang One Health Pass. Saan ka mag-arrive na airport? Kung ikaw ay sa Subic o Clark, hahanapan nila ang dashlab.ae. Now, kung ikaw ay non-OFW naman, kailangan mo rin yung pre-booking na hotel. Trace app, hindi hinahanap sa check-in, pero prepare mo na lang. Some airports are asking for it, but not at all times, although it should be mandatory. So, yun ang mga dokumentong hahanapin sa'yo. At of course, kung ikaw ay land-based OFW, dalhin mo yung copy ng contract mo at ng visa mo. Safria, hi po ma'am, flight ko po December 25. Free po ba ang ticket pa uwi ng Mindanao or province? Thank you. Safria, kung ikaw ay OFW, meron tayong OWA Hatid Probinsya, maaari kang ihatid nila sa pinakamalapit, kung airport yan, or kaya dun sa terminal. So you have to just coordinate with your OWA house parent doon sa hotel quarantine mo. God bless you, Safria. Edeline, ayan, hi ma'am. Ang non-OFW tourist po ba, libre ang hotel sa non-OFW? Thank you po. Edeline, I'm sad to say, hindi libre ang hotel for non-OFWs. Only for OFWs na may benefit from OWA. Yan. So you have to provide your own booking for the hotel. Again, depende sa vaccination status mo. Kung ikaw ay fully vaccinated from a non-red list countries, at least 6 days na hotel booking. At kung ikaw naman ay not vaccinated, partially vaccinated, at least 8 days hotel booking ang ipapresent mo sa upon check-in. Kay Artemon, sabi niya, good day ma'am. Jamie, salamat po sa mga update. Very helpful po. Planning po for vacation soon from Doha. Kailangan pa rin po ba ng Trace app tulad ng One Health Pass at kailan po dapat mag-register? Thanks and God bless. Artemon, ganito. Ang Trace app, mandatorily siya required as per what we are all informed before we go home. However, again, I have to be honest with you and with the rest of the viewers, sa akin at sa ilang mga OFWs na umuwi, hindi siya hinanap. Sa mga umuwi sa ibang airport, ako sa Clark, yung iba sa NAIA, pero yung umuwi sa Cebu, hinanap siya. So, for me, it's better, gawin mo na lang. Pero ready ka din just in case ginawa mo, nag-register ka, hindi hinanap. Yon. Number of days, wala naman silang specified sa total number of days. So, maari, again, this is just my suggestion, maaring at least 3 days, pwede mo na siyang gawin. Yan. Edeline ulit, sabi niya, ma'am, may flight po ba December 28? Magagaling po ako sa Italy. So sa Italy, again, we just simply have to check again kung ano magiging new protocol natin, Edeline, this December 16. Kasi as of now, red list country pa ang Italy. So definitely walang flight going back to the Philippines as of now. Today is December 12. Today is December 7, so wala pa. So we will see. Wait tayo sa December 16 onwards. Kay Corazon Francisco, good morning ma'am. Nalilito na po ako kasi flight ko December 18 na po. Uuwi ako ng 4:30. May stopover ako sa Qatar 5:50.
And then, dating ko, 200 hours ang flight ko sa Philippine Airlines. Paano po ang One Health Pass? Acceptable pa rin po ba yon? 12 hours ako sa Qatar Airport. Thanks po kung masasagot nyo. Corazon Francisco, Corazon, wag ka mag-alala. Okay pa rin yon. Basta, yung nilagay mong date sa One Health Pass is actual day of arrival mo pa rin. Kahit mahaba yung layover mo, kahit more than 24 hours yan, tatanggapin pa rin yan pagdating ng Pilipinas. Na-check ko yan sa One Health Pass personal. God bless you sa iyong flight. Kay Janet Magno, ma'am, ask ko lang po, pauwi ako sa Pilipinas, December 20, Saudi Airlines po, Jeddah to Manila. Kailangan po ba mag-register sa Red Cross? Salamat po. Janet, depende. Kung ikaw ay sa Clark at sa Subic at kay OFW, yes, you have to. Pero kung ikaw ay OFW at hindi ka dito sa mga airport na to dadating, you don't need to. God bless you. Jaime Payumo, flight ko po ulit sa December 9 to 30 a.m. Jaime, ingat and God bless sa iyong flight. And with that, everyone, so yan yung mga questions natin mula po sa inyo. So looking forward po later, sagot po tayo ulit mga other questions. So looking forward na nakatulong yan sa inyo. So kung kayo po ay bagong nanonood sa aking channel, please, huwag kayo mahiya, comment lang down below ng inyong mga katanungan so that I could answer that either po sa video or sasagot na lang po ako sa inyo sa chat box po. So it might take a little bit of while kasi medyo marami po tayong mga viewers po na nagtatanong at tinatry ko po talagang masagot as much as I can po. Ayan. So with that, everyone, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, I'm inviting you to please subscribe to my channel. At the same time po, paki-click din po ang like kung ito po yung video ito ay nakatulong sa inyo. So with that, everyone, muli, ingat po kayo sa pagbiyahe mga kabayan. Stay tuned for other travel updates. Ito po si Jamie Iris at ito po ang Jamie Iris Talk TV. Looking forward to see you in my next video. Thank you, God bless, and stay safe and healthy.